Magkano ang kinikita ng isang baker ng donut dito sa Cayman Islands? Siguro between 120 to 100. Anong oras ka pumapasok? Ano yung mode of transpo mo? 4 years akong panggabi rito. Mode of transpo ko is bike. So nagbabike ka pagpasok sa trabaho at pag-uwi? Grabe, delikado yun. Yung mga kalsada kasi dito is walang bike lane masyado. Na-aksidente ka na ba, kuya? Oo. Ano mas pipili mo? Sahod dito o sahod sa Pinas? Siyempre, sahod dito. Malaki ba talaga yung difference? Ang laki ng difference. Sobra pa. Sa akin, sobra pa. Gaano kahalaga ang pagpupundar habang nandito ka sa abroad? Yo, what's up? Good morning everyone. At yun nga, ngayong araw ay i-interviewin natin si Kuya Patrick sa naging buhay niya dito sa isla after 4 years dito sa Grand Cayman Islands. Okay, so kamusta ka naman, Kuya? Okay lang. Last day. Salamat Ilang oras na nga lang pala ay ihatid na natin siya sa airport at uuwi na siya sa Pinas for good. Sana. Oo, kasi maraming Pinoy din nangangarap, Kuya, talaga yung makapag for good sa Pinas. Pero syempre, hindi lahat maantong sa ganung sitwasyon, di ba? Salamat sa kape. Oo naman. Excited ka na ba, Kuya? Sobra. Sobra. Hindi ako masyado nakatulog. Kinakabahan ka ba? Pag-uwi, kasi syempre first time ng flight ko papunta rito. Tapos first time ko din umuwi after 4 years. Oo nga pala, no? Hindi ka nga pala nakapagbakasyon, no? Hindi ako nakapagbakasyon. Straight. Grabe. Kasi nuna ko yung investment, syempre, tsaka yung mga priorities, yung goals. Overall naman, anong masasabi mo sa experience mo, Kuya, dito sa isla? Sobrang suabe. Swabe. Kumbaga, Yun ang gusto ko sa'yo. halos lahat ng goals nakuha ko naman. Sobra pa. Iba Sobra talaga pa. sigad kapag nagbigay. Nakakatawa na mapakinggan yun. Sobra. Okay, simulan natin. Para nga po pala ulit sa alaman nyo, si Kuya Patrick, siya yung pinakamalapit sa akin dito sa isla na kaibigan ko. Kumbaga parang best friend ganun. Or parang kapatid. 2 years ago, 2023, nung dumating ako, nakilala ko si Kuya Calvin yung kasama niya sa bahay, sa MFC. And then, parang one time, nagkayayaan magkaroon ng camping. Doon kami nagkakilala ni Kuya Patrick. Tapos, doon namin na-discover na yung personality namin is halos pareho. Yung mindset namin is halos pareho. Doon na nagsimula ang history. At siya talaga yung tumulong sa akin din na makilala yung wife ko. Nung umalis ako dun sa una kong bahay, wala akong mahanap na bahay nun Sina Kuya Calbs, inopen nila yung bahay nila para sa akin. So tumira ako dun ng mga 2 months lang naman. Pero yung 2 months na yun, napakasaya ng experience. At ayun na nga, back to the main interview. Yun. Anong totoong pangalan mo? Kasi ang pangalan nito, Kuispat Ginagawa kasi iwas tayo sa unnecessary utang. Anong pangalan mo sa Facebook? Kuispat. Kahit yung mga nagpakilala siya dun sa mga kaibigan ni Myrtle. Kuispat nga pala. Anong ba ang pangalan mo? Si Patrick Yanguas. Ayan. Natubong, Quezon City. Ilan taon ka na, Kuya? 34 na ngayon. 34. Magta-34 this June. Quezon City? Madalas ako nandyan. Saan ka sa Quezon Doon ka City? pinanganak, di ba? Caloocan actually. Caloocan. Sa MCU. Oo. Oh, pero malapit na din sa monumento. Sa Project 8. Project 8 ka. Uy, sino mama? Project 7 ata o Project 6? Sa family mo naman, Kuya, may anak ka na ba? May asawa ka na ba? Yun, wala pa akong anak. Pero, sana. Sana soon. Praying for it. Pag-uwi. Yay! Pero may girlfriend ka, Kuya? Oo. Si Laila. Ay, Sa'yo. shoutout kay Ate Laila. Kung maaalala nyo, nung umuwi kami ng Pinas, pumunta kami sa Bolinao, Pangasinan, di ba? Sa Patarya. Yung tinirhan namin dun, sa kanila yun. Kung mapapanood nyo dun, nabanggit ko dun na karamihan dun ay katas ng Cayman. Kaya ang sarap lang sa paramdam na interview natin siya ngayon sa last day niya dito sa Cayman. May mga kapatid ka ba, Kuya? Oo, meron akong... Actually, solo lang ako Pero may kapatid ako sa side ng airpods ko, 2. Tapos sa mama ko, 2 din. So parang 5 kami. Pero sa kanilang 2, 1 lang. Ano yung mga nauna mong naging trabaho ko sa Pinas at gaano ka katagal? Pasadaan mo lang ako ng mga naging trabaho mo. Sige. Ano ba naman talagang naging kargador ka ba? Naging Naging kargador ako. Oh? Iba ka talaga, Yanguas. Nag-ano ka ba sa jeep? Nung bata. Ba talaga, batang Maynila Nung bata ka. Hindi ka naman nang hold up. Hindi pa. Naisip ko, baka pag nagipit pag-uwi. First job ko is
Alam mo yung nagaganon sa... Palengke? Hindi. Butcher? Shawarma. Oo. Shawarma. Ikaw pala yung nagbabawas ng karne. Oo, naggaganon ako ng Ikaw din yung naglalagay din sa bakal? Hindi. Hindi, iba-ibang gumagawa. Oo, hindi actually, ganito yan. Mm. Isang araw lang ako doon. Oh? Kasi ang sahod ko that time, nakalimutan ko na kung anong year, pero since trainee pa ako noon tapos underage pa ako. Pero pa 18 na ako, kaya tinanggap nila. Pero for training muna. Ang sahod ko noon is 185 pesos Per day? per day. Ang laki na nun, Ang budget ko ay 200. Oo. 200 pesos. Grabe, Pinapabawalan talong-talo. ako ng nanay ko nun. Kaya pala nakaisang araw ka lang. Isang araw lang. Grabe. Yun ata yung pinakamatagal na trabaho. Aalala ko, ano yun, July 13 may bagyo. So after ng long hours ng duty, 12 hours, binagyo pa ako pa. Isang araw lang pero binagyo ka na agad. Oo, July 13, hindi ko na maano yung date, yung year, pero yun. Alis na nga talaga ako. Umalis na ako. Basta one day lang ako doon. Ang tagal. Oo. Ano At pa? least natapos ko. Congrats ko. Proud ako sa'yo. Ano pa mga naging trabaho mo? Naging bagger ako Sa grocery? Sa grocery. Sa SM, sa Pure Gold. Sa tindahan ni Aling Puring. Sa tindahan ni Aling Puring, tsaka sa Cherry Foodarama, na ngayon SM na doon. Tapos Fisher Mall pa pala. Bagger. Yun yung nagbigay sa akin ng career. Tapos yun hanggang sa nakitaan akong potential. Fisher Mall. Yan. O, tapos? Kasi pioneer kami doon, so lahat ng pioneer binibigyan nila ng opportunity. So, pinulang ng tao dito sa may bakery. Tapos, yun na. Start na ako sa bakery ng Fisher Mall. 7 years ako nag-work doon. Oh, ang tagal. Hindi, 1 year ako as assistant baker. Assistant. I think. Tapos na-promote agad ng baker. Tapos after 3 years, naging head baker na. Wow! Grabe. Yun na. Pero wala akong alam sa pagluluto bago ako nag-start. Parang is magtiyaga ka lang. Wala imposible kapag may gusto kang matutunan at wala kang background. Oo, tama yan. Lahat madadaan sa tiyaga at saka sa pag-aaral. Nauna pa ako matutong gumawa ng cake bago ako matuto magsaing. So, yun ang huli mo naging trabaho bago ka nag-abroad. Oo, yun na. Baker na. Doon mo rin nakilala si Ate Laila. Sa cashier. Magkatrabaho ba kayo? Cashier siya sa Fisher Mall, yung katrabaho ko. Sa bakery kasi namin doon, meron siyang pwedeng manood yung mga customer habang gumagawa kami ng bread. Tapos puro counter yung sa harap. Literal na live streaming. Parang ganun. Siyempre sa harap nun may mga cashier. Tapos uy! Damn! Ding! Shoutout kay Ate Laila. Sige, abangan natin yan kung paano sila muling magtatagpo. Let's go! April 27 ngayon, araw ng kanyang pag-alis. Alright? Graduate, bachelor, 4 na taon eh. 4 na taon dito. Speaking of bachelor, anong natapos mo pala? Undergrad ako ng IT, first year lang ako doon. Oh. Nagkaroon ng Kaya palang galing mo sa computer shop. computer shop. Tapos dumating sa time na kinailangan ko ng mag-grind para makatulong kasi bigla kami nagkaroon ng financial problem. Sabi ko sa nanay ko, sige na, stop na muna ako. Tapos balik na lang ako kapag kailangan. Pero may mga nag-offer naman na pag-aaralin. Shoutout sa mga tao dyan sa US. Shoutout po sa inyo. Tita Vivian yan. Naalala ko pa yun. Sabi ko babalik ako pero hindi na ako nakapag-aral. Hindi ka na nakapag-aral. Oo, kasi that time kumikita na ng pera. Tsaka talaga nakakatulong na sarap sa pakiramdam pag ikaw na yung nagpo-provide. Sobra. Pero ito mo naman kung nasa ka ngayon. Oo. Kita mo naman. Hiniling ko lang Diba? to eh. Pauwi ka na. Pauwi na ako. Ano bang trabaho mo kayo dito sa Yun, Cayman? nagpunta ako dito sa Cayman. Quick backstory, yung dati kong head baker sa Fisher Mall, si Kuya Alvin, shoutout sa'yo Kuis, ni-refer niya ako dito sa Islands as pastry baker. Pastry baker. So yun, may konting knowledge naman tayo. Hanggang sa kinuha ko, yung interview, kinuha ko. Tapos nag-work na ako dito as pastry baker sa Island Taste. Tapos tinanong ako kung ano yung mga alam ko. So madami naman akong ginawa na product on my own recipe. Tapos yun, marami pa rin pending pero kailangan ko nang umuwi. So yun, naglabas ako ng donuts. Sa mga natigim ng donuts sa Island Taste yun. Sikat na sikat yung donut nito dito sa yung isla. Talaga. Yung tipong tinatanong ng mga locals dito, sinong gumawa na ng donut na to? Grabe, hindi naman siguro. Totoo yun! Sa office namin, nakarating din yung donut mo. Talagang nagustuhan nila kuya yung ano mo. Hindi ko lang sinasabi nung una na
kasama ko sa bahay yung gumagawa niyan. Paano ka nakarating dito nga pala, kuya? May agency ka ba? Wala, direct ako dito. Direct hire ka? Oo, Sa usapan bagay. namin. Kunin ka na namin dyan, so sabi kong ganun. Wala akong panlakad ng requirements kasi hindi biro, lalo na sa Pilipinas. Alam naman natin yun. Nag-offer sila na, sige, kung gusto mo, pahiramin ka namin lahat. So yun, pinahiram nila ako. Tapos unti-unti, sobrang hindi mo ramdam yung kaltas. So hindi pala late dito lahat ng direct hire is sinasagot yung pamasahe. Tsaka Depende. yung sagutin mo sa requirements. Depende. Depende sa usapan. Magkano ang kinikita ng isang baker ng donut dito sa Cayman Islands? Sa Alam ko medyo confidential yan, pero pero... bibigay na lang ako ng price range. Yan. Yan ang the best. Siguro between 120 to 160. In peso yun. In peso na. Laki! So kaya sobrang worth it yung malayo ka sa family, pagod, kumbaga lahat. May OTP yun. Oo naman. Yun, Basta yun. 2K plus siya. Pwede mo bang i-share sa kanila kung anong oras ka pumapasok, anong oras ka umuwi, ano yung mode of transpo mo, ganun. 4 years akong panggabi rito. Medyo mahirap pag panggabi kasi delikado. Tsaka yung iba yung tulog ng umaga eh. So kaya ako panggabi kasi everyday kailangan morning, all prepare na, tsaka fresh yung product. Mode of transpo ko is bike. Sobrang lapit lang. Parang matagal na yung 10 minutes. So nagbabay ka pagpasok sa trabaho at pag-uwi. Pag-uwi. Grabe, delikado yun Ang duty dito. ko is 8 p.m. hanggang 4 a.m. Grabe. Delikado dito magbike sa totoo lang kasi para sa akin yung mga kalsada kasi dito is walang bike lane masyado. So kung saan dadaan yung mga sasakyan, doon din dadaan yung bike mo. Na-aksidente ka na ba, kuya? Oo, yun, na-accident. Seryoso? Ako galing North Town, lumabas kami ni Gio. Tapos may Honda Fit na kulay gray. Yan talaga yung mga Honda Fit na yan. Hindi, Honda Fit na kulay gray. Parang sasakyan namin, ako atan. Nasanggi niya ako dito sa may Cricket Square, yung may paganon. Di ka naman galing work nun. Hindi. Gabi na yon, kaya delikado mag-bike dito ng gabi. Mag-iingat sa lahat nagbabike dito ng gabi. Hindi natin masasabi kahit nasa lane tayo, nasa right lane tayo, tsaka sobrang ingat natin. So, dahan-dahan lang. Nagkasugat ka ba? Tumalbog ako. Tumalbog ka? Ano ka, bola? Oh, Hindi, pag gano'n kasi gumanon eh. Yung ka na? Kala ko kasi hihintuan niya ako. na-hit and run ka? Oo. Kala ko kasi hihintuan niya ako. Tapos, chinek ko muna sarili ko, kala ko bababa siya, kaya lang. Huminto siya saglit eh. So, chinek ko na yung sarili ko. Dito na tayo sa plate number. Pero, shoutout sa'yo. Pero ano naman, okay naman. Kasi kung tutuusin, pwede yung ma-deport dito kung expat yun. Yung mga ganong, Hindi na. Ano mas pipili mo? Sahod dito o sahod sa Pinas? Siyempre, sahod dito. Malaki Sahod ba dito, talaga? Malaki ba talaga yung difference? Ang laki ng difference, sobra. Kumbaga parang lahat worth it. Di ka manghihinayang sa tinatrabaho mo. Kumbaga, sobra pa. Sa akin, sobra pa. Pero naniniwala ka na isang Cayman Islands sa may pinakamalaki na magbigay ng sahod sa buong mundo? Oo. Pero first time ko to, wala akong masyadong idea. Pero Kasi yun, karamihan na pagtanong ko, talaga daw, yung maraming galing sa ibang bansa na lumilipat dito kasi nga ganun nga yung bigay. Ay, oo, kasi may nag-offer sa akin dati sa Japan. Baker din? Baker, 39. 39,000? Oo, per month. Starting daw yun, pero hindi naman masyadong, medyo okay din naman yung sahod ko sa Pilipinas as head baker. So, hindi masyadong malaki yung difference, kaya hindi ko kinuha. How about sa lugar? Kasi ang ganda ng Cayman. Oo, ganda ng Cayman. Sobra, dito pa rin, compare sa atin, kasi syempre yung traffic sa atin, yung preparation mo, kumbaga parang papasok ka pa lang sa trabaho dahil sa sobrang traffic, sana masolusyonan. Parang pauwi na itsura mo. Pero syempre may mga lugar ko sa Pinas na gaya sa probinsya. May mga beach din na magaganda doon. Sa tingin mo ba walang sinabi yung mga beach sa Pinas sa beach dito? Or walang sinabi yung mga beach dito sa beach natin sa Pinas? Ang hirap magkumpara pero mas marami ako nakikitang maganda Sa Pinas? sa Pilipinas. Siguro dito kasi Maliit lang kasi ito maliit no? lang to at Sa bagay. responsable yung mga tao. So, Tsaka tahimik dito tahimik, sobrang tahimik. Kami lang yung katangay-tanging pupunta ng dagat na may baong pagkain. no? Tsaka malikas na speaker.
Hindi siguro yung iba din naman, pero ayun nga, tahimik dito. Kaya bukod sa malayo, hindi masyadong crowded nga, yun nga, may peace of mind ka sa environment naman. Mga nakapaligid sa'yo, sa tao, ganun. Sa tao. Depende pa rin sa'yo sa pakikisama mo. Okay na okay kasi tayo. Para magkakapatid na yung turingan natin eh. Okay naman. Pero syempre iba pa rin ang Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kapag may sakit ka, may mag-aalaga sa'yo, may magluluto sa'yo. Dito kasi talagang ikaw kaya kailangan bago ka mag-abroad kahit saan lugar, Prepared ka dapat prepared sa ka. mga ganong sitwasyon. Hindi lang sa pera. Kasi may mga tao dito na malaki yung sahod pero yung mental health nila is hindi maganda kasi yun nga. Kahit call sick, hindi basta-basta dito Oo. no. So kahit Nakaka-burnout. Lalo na pag peak season. Oo. Sila kasi may mga ganong season eh. May times daw, may time na peak season. At yun nga, sunod-sunod yung overtime mo ng mga ganong di ba? Sobra. Tsaka pag may mga holiday, lalo na yung mga Halloween, grabe yung binibake ni Kuya, mga 300 donuts per night. 300 to 700. Grabe. Ikaw lang gumagawa nun? May katulong ka? May katulong ako mag-toppings. Si Kuya Charlie. Ayan, Shout shout out sa'yo, kay Kuya Kuis Charlie. Let's Si go. Katagaw. Katagaw ng Gayman. Grabe. Siyempre, ikaw lang nakakaalam niyan eh. Kami, kumakain lang ng donut mo. Ikaw lang nakakaalam kung ano yung dinadanas mo. So, sa environment, sa Pinas pa din. Sa Pinas pa din. Iba pa rin pag nasa sarili mong bansa ka, di ba? Masasabi mong teritoryo. Pag uwi mo ng Pinas, anong sisigaw mo? Nakabalik na rin ako sa teritoryo. Teritoryo ko to. Kasi pag dito ka, parang sumigaw ka lang. Mag-aalinlangan ka pa eh, di ba? Nakakatakot, di ba? Siyempre, hindi natin maiwas sa ibang bansa eh. Oo. Kailangan magpabay tayo. Sa loob ng 4 na taon, ano yung mga aral at experiences mo na sa tingin mo ay babaunin mo hanggang makauwi ka sa Pinas? Good or bad? Sa bad muna tayo. Sa bad, yung pinaka-bad experience ko dito sa Cayman Islands na parang sobrang na-down ako is yung isa sa dahilan kung bakit ako nagpunta rito is yung lola ko. Kasi nagbe-maintenance siya na diabetes. So para gusto kong humaba pa yung buhay niya. Kaya lang yun, 1 year yata ako dito, hindi ko na maalala. Nawala siya? Yun, nawala siya. So, pinakamasakit na siguro sa Sorry. bilang OFW, yung aalis ka, tapos pagbalik mo, hindi na kompleto. Gaano sinabi sa nakarang interview ko, parang isa sa pinaka masakit talaga na ma-experience dito ng isang OFW yung mawalan ka ng mahal sa buhay Sobra. habang nandito ka. Tsaka hindi mo Close alam. ba kayo ni Lola mo? Oo, kasi syempre nag-abroad din si mama. Tapos Siya yung nag-alaga sa'yo? Oo, wala akong airpods. Yung lola ko lang talaga yung nag-alaga. So, Pero hindi ka nakauwi. Hindi ako nakauwi. Video call lang. Kung ano. So, bawan-bawan mo yun hanggang makauwi ka. Oo, Yan. tsaka isa May na-experience sa- kang ganun. Mm, Pero, isa yun sa nagpatatag sa'yo, na magstay pa. sobra. Isa rin yun sa naging way. Kasi ako kasi tipo ng tao na parang wala akong kailangan. Kaya ko naman. Hindi ako masyadong nag-open up sa masyadong malaking community. So parang isa yun sa naging way para manghingi ng advice sa iba. How about good? Ano yung... Good, marami, sobrang dami. Oo, Ako po syempre. dito talaga ako natutong maging responsable lalong-lalo na sa pagkain kasi wala naman tayong ibang aasahan kundi tayo din. Sarili natin. Sarili natin dito. Kung wala kang, hindi ka Tapos- kikilos, wala kang pagkain, di ba? Yun, kahit hindi ako masyadong maingat sa sarili pero yun nga, natutong mag-ingat sa sarili lalo na sa Sa health. sa health. Kasi ito yung puhunan natin eh. Health ang puhunan, talaga. O kasi sa atin sa Pinas, pag masama parang dadala ka pa ng pagkain sa kwarto mo eh, di ba? Oo, tsaka doon anytime pwede kang umabsent. Hindi naman Papaalam siguro pa lang. lahat pero ganun kasi ako pag masama pakiramdam ko. Dito hindi. Dito may mga hahabulin kang work kapag Alam mo yung responsibility mo pag nawala ka ng kahit isang araw lang. di ba? sobra. Kaya siguro sa 4 na taon mapagmamalaki ko na 1 or 2 beses lang ako nag-call sick. Wow! Oo, kasi walang donut eh. Ang galing mo dun sa part niya. Salute. Saludo ako sa mga taong ganun na kahit napakasama na ng paramdam pumapasok pa rin. At saka bike lang ako dito So bike lang ako papunta dito sa may work job ako. So rain or shine, doon nasubukan yung sarili ko kung hanggang saan yung
capacity ko. Meron kasi mga umutot lang, sumama lang yung chan. Meron Polisic akong na agad. kakilala, pero Wag na natin disclose yun. sorry. Anong meron dito sa Cayman Mhm. na wala sa Pinas? At anong meron sa Pinas na wala dito sa Cayman? Kahit anong bagay. Anong meron sa Pilipinas, ay sa Cayman na wala sa Pilipinas? Hindi ko alam, pero based sa experience ko, mas caring yung employer dito. Mas caring. Mas, Oo, kasi madami ka na naging trabaho, di ba? Mas caring yung mga employer dito, lagi kang tinatanong, tapos konting mapansin nila sa'yo na ano, okay ka lang ba? Totoo yan. Bukod sa iti-treat ka nila as family, basta iba yung treatment nila sa'yo. Parang may makita lang silang something sa'yo. Sila mismo mag-a-approach. Tama. Are you good? Are you still good? Tapos pag nagpaalam ka na may kahit oras ng trabaho, papaalam ka lang na may kailangan ka lang gawin sa labas or what. Paagad sila eh. Tsaka sa health din. Kasi alam nila kung gaano kahalaga talaga yung health. Ano pa ba? Bukod sa sahod, siguro yung environment dito na nakaka-relax vibes. Kasi ang ganda ng Cayman. Sa lahat ng gustong nagbabalak pumunta rito, worth it. So yun ang wala sa Pinas na meron dito sa isla. At saka para sa akin, yun nga yung peace of mind nga. Yung silence, isa rin yung nagustuhan ko na kahit yung mga locals dito, nandun yung respect. Na ultimo makakasalubong mo lang, gaganon pa sa'yo. What's up bro? Morning, Ganun. how are you? Oh, sa atin sa Pinas, pag kinamusta mo, yabang naman ito. Parang ganun pa no? Ang hangin na ito Oo, di ba? Pag nilapitan mo. Tsaka isa pa sa Pilipinas, once na kinamusta ka, out of nowhere, May meaning. may meaning na parang may issue ka or baka utangan ka. Ano na tayo dyan? Maganda na mapag-usapan natin yung mga Oo. ganung bagay. Kasi totoo naman napakahalaga nito kuya. Kasi hindi lahat ng OFW nagagawa to. Gaano kahalaga ang pagpupundar habang nandito ka sa abroad? Siyempre, mas malaki sahod mo dito, mas may chance ka na makapagpundar, na makapag-ipon. Gaano kahalaga yun para sa'yo? Para sa akin, lahat naman tayo magkakaiba ng goal, reasons kung bakit tayo nag-apply. Oo, totoo yun. So, sa akin kasi ganito, yung naging reason ko tsaka naging goals ko, yun yung priority ko. Kumbaga, hindi naman masama magpadala ng sobra or hindi naman masama i-treat yung sarili. Pero ako kasi, una kong binabayaran yung future ko. Kumbaga, parang inuuna ko siya, tapos yung extra, yun na yung pinapantreat ko sa sarili ko or sa family. So, pinaka-importante sa lahat is unahin natin yung goals, future. Kasi hindi mo masasabi kung hanggang kailan ka malakas. Oo, sa bagay. So, magsisimula ka sa konti lang. Try mo lang na mag-save para sa bahay or lupa. Konti-unti lang. Hanggang sa makasanayan mo na. Pero sobrang hirap niya. Oo, mahirap talaga yun. Dumating ako sa time na parang hindi natatapos yung expense dahil may binubuo ka. Pero once na kumikita na siya, ang sarap na. Masarap sa Ang pakiramdam, sarap na di sa ba? pakiramdam. Ganun kahalaga yung pagpupundar. Sobrang sarap na. Tapos, pag nagka-emergency ka, uy, meron pala ako nito. Na hindi mo alam. Oo. Yung mga hindi mo inaasahang bagay sa buhay mo na papaghandaan mo ng hindi mo alam. Tapos basta unahin niyo yung sayang eh. Mas maganda ba na mag-risk ka ng mas maaga? Kung mag-a-abroad ka lang din, Para sa akin, depende sa sitwasyon. Pero ma-advise ko, mas magandang ma-experience mo na yung mga bagay-bagay. Bagay. habang bata ka. Habang bata ka. Kung mataas pangarap mo, mag-risk ka na. Kasi kalaban natin talaga dito sa mundo is yung oras. Huwag ka matakot sumugal, tsaka mag-focus. So totoo pala yung dapat meron kang sense of urgency pag OFW ka. Sobra, kailangan talaga. Urgency in the way na makapagpundar o makauwi ng Pinas, ganun. Anong urgency yun sa tingin mo? Pareho, magkaduktong naman yun eh. Oo, sa bagay. Magkaduktong siya na kailangan isipin mo lagi yung future mo. Dito kasi sobrang bilis kumita, at the same time sobrang bilis din siya maubos. So dapat may allotted ka. Halimbawa, share ko yung allotted budget ko, percentage. Lagi ako nag-a-allot ng at least 30 to 40% ng salary ko para sa future ko, which is yung investment. Oo, totoo yan. Kahit ako ganun din halos ko. Tapos, huwag niyong kakalimutan yung at least 10%, 5% to 10% sa emergency fund. Emergency fund. Kasi hindi natin masasabi. Tsaka sobrang taas ng rito, ng gastos pag na-hospitalize ka. Tama. Then the rest, padala sa family and pantreat sa sarili.
kumbaga pang-reward. Yan ang huli. Ako minsan, yung pagtitreat sa sarili ko, minsan inaabot din ng 5 months. Ang gusto ko lang sabihin is, may mga time na sobrang tagal bago ako mabilan yung sarili ko. Lalo na yung pag sirang-sira na, yung sapatos ko kuya na ilang buwan kong pinagtsatsagaan na laging Same. patay na ngayon ko. Tingnan mo. Pero basta, yung mga bagay Binibigyan na natin sila ng advice. Unahin nyo yung future nyo kasi mabilis lang ang taon. Tsaka ako kasi hindi rin ako mabili masyado eh. Siguro dahil sobrang nakapokus Ako ako din. sa ano. Ito, maano ko sa inyo na tip, ma-advise ko na kapag nag-focus ka sa future mo, hindi mo na masyadong iintindihin yung extrang bagay na halimbawa, kailangan may iPhone ako. Ewan ko, gaya ng sinabi mo kuya, parang hindi mo pa naman kailangan din. Bakit mo pa kailangan bilhin? Dadating yung time na hindi ka mag-hesitate na bilhin yung bagay na yun. Hindi mako-compromise yung budget mo. Kung bibigyan ka kuya ni Papa God, Mhm. kasi Papa God yung tawag niya kay Lord eh. Alam nyo ba minsan nung magkasama kami sa bahay, nagpe-pray kami nito ng magkasabay. Naalala mo ba yun? Nagulat ako, umiyak siya, tapos naiyak na rin ako. Ganun kahalaga si Papa God sa amin. So, kuya, kung bibigyan ka ni Papa God ng pagkakataong makabalik dito, pero this time, kasama yung magiging pamilya mo, yung asawa mo, yung magiging anak mo, babalik ka ba? Oo naman. Pero marami kang dapat i-considerate eh. Number 1, salary. Kung magiging maayos yung salary nyo, pareho kayong mag-partner, babalik ako. Pero sobrang hirap kasi, lalo na pag family. Tsaka Pero ilang dahil nag-put up na ako ng business, nag-put up kami ng partner ko, so yun na yung focus ko para relax na. Isa pa, yung gusto ko madala rin yung family ko rito, ma-share ko sa kanila yung ganda ng isla. Yun yung reason, pero hindi for work. For work, Yun nga, depende pa rin, depende diba? pa din. Mahirap Kasi- magsalita ng tapos eh. Oo, Pero, kasi 'di ba ang ganda nung relationship mo dun sa company mo, sa boss mo, Oo, 'di ba? isa pa yun sa sa dahilan kung bakit hindi ako manghihinayang na bumalik. Oo. Pero wini-wish ko nga kay Papa God na sana hindi ko na kailangan. Oo, napakaganda nun. Last question, kuya. Last question. Ano yung maia-advise mo sa mga nandito sa abroad at dun pa lang sa mga gusto mag-abroad? Dun muna tayo sa mga nandito na sa abroad. Sa lahat, Oo, sa ng mga OFW. maliit pa lang yung experience ko. Pero ma-advise ko, focus lang sa goal. Kapag naguguluhan ka, kapag stress ka, balikan mo lang kung ano yung naging reason mo kung bakit ka nag-abroad. Kasi sobrang dami mong pagdadaanan dito. Lalo na minsan kasi ang hobby ng ibang tao is pag-usapan yung isang tao. So, hayaan mo na. Hindi naman makakatulong sa'yo yun. Hayaan mo na lang. Dire-diretso Oo. lang. Huwag Dire-diretso mo nang lang. pansinin. Sa dire-diretso lang. Tapos, wag lahat ipapadala. Ano lang, limit lang. Kasi Budget. para sa mahalaga kanila ang rin budget. yun eh. Oo. Kung gusto mo mas makatulong pa sa iyong pamilya, mas palawakan mo yung magiging income mo. Lahat naman kayo may kinabang. Huwag puro emosyon. Kumbaga unahin mo rin yung sarili. Future mo. Tsaka yung future mo. Gusto ko lang sabihin ni Kuya kasi bibihira sa nag-a-abroad yung within that duration makakapag for good na sa Pinas. Kasi marami umuwi na dahil hindi na kaya. Pero ikaw kasi 4 years mo lang nagawa. Uuwi ka na ng Pinas for good. Thank you. Kaya napakalupit nung ginawa mo yun. Sundin mo na yung formula na 30 to 40% for investment Formula. for you sa future mo. 10% para sa emergency fund mo. Tapos the rest for family expenses. Talagang magtitipid ka kung may gusto kang marating. Yun, Pero depende napakahalaga sa nun. sitwasyon ha. At naman ang pinag-uusapan namin dito is hindi para i-absorb nyo talaga or i-apply nyo sa sarili nyong buhay. This is just a reminder or advice, hindi lang sa mga OFW, kundi para na rin sa lahat ng tao na lumalaban ng pata sa buhay, na yung kahalagahan ng bawat sentimo na kinikita mo, yung kahalagahan ng budgeting, yung kahalagahan ng mindset. Pag nagkaroon ka ng mga ganitong opportunity, napakahalaga. Sobra. How about sa mga gusto pala mag-abroad? Sa mga gustong mag-abroad, syempre, kailangan mo ng sobrang habang pasensya. Bakit? Pasensya sa stress. Kasi dalawa na isipin mo eh. Yung dito, at saka yung sa Pilipinas. Kailangan mo na mapapasensya, lakas ng loob. Tsaka Pasensya sa trabaho. pasensya sa trabaho, yun. Kasi syempre it will takes time bago mo ma-master talaga yung trabaho mo, Oo. bago ka maano dun sa environment mo, di ba?
patience talaga. Kasi may mga pagkakataon na susubukan ka talaga ng trabaho mo. Sobra. Yung parang maximum tolerance mo Oo, na isa pa yun sa ano. Oo, Talagang diba? sagad na. Sasagarin ka Kailangan pa. pang sagadin. Oo. Siyempre, may mga pagkakataon na kailangan mo rin mag-step up para sa company at para sa sarili mo. Tama. Napakaganda. Kailangan mo na mahabang pasensya sa lahat. Okay, dito na natapos ang ating interview, kuya. Parang salamat talaga. Thank you din. Sana Sobrang- may na-share ako na maganda sa Oo mga naman, viewers sigurado mo. yan, kuya. May mga gusto ka ba kayong batiin? So yun guys. Siyempre, pauwi ka na mamaya. Anong mga Gusto ko gusto lang mong sabihin, kuya? batiin yung mga tropa natin. Is the boys keys. Slabus KY. Is the boys KY. Yan. Tsaka yung mga kasama natin. Oo, hindi ko na isa-isahin. Alam niyo na kung sino kayo. Yung mga iwanan Well- mo kayo dito, ang dami mong naging kaibigan dito. Oo, yun. Sa mga hindi ko na nakita, pasensya na kasi talagang hindi ko na na-meet bago umalis kasi talagang sobrang ano na eh. Hectic na schedule. Oo. Tsaka yun, sana lahat tayo magtagumpay sa buhay. Yan. Grabe, napakagandang ano nun. Oo, hindi ako talaga lagi kong inihiling yun na lahat tayo magkikita kita sa Pilipinas na masaya na. Masaya. Kumbaga may narating. Kumbaga ganun. yung goal mo nakuha mo. Mataas man yan o mababa. Mababa. Tama. Kasi ang tagumpay hindi lang yung nababase sa kung ano yung naipundar mo, di ba? Ganda nun. Kundi nandun yun sa pinagdaanan mo at kung ano yung mga natutunan mo sa buhay. Ano yung mga iiwanan mo dito sa mundo. Yan. Para sa kanya ng kahulugan ng tagumpay. Yan. Si Tita, si Ate Lai, gusto mo batiin? Yon, kita-kits tayo dyan sa Pilipinas. Ang kapatid mo, kuya? Dalawang kapatid na sobrang bait. Na po. Yo! Alam nyo na, Oh. pauwi na ang kuya. Yan na. Ay, kukutos na sa inyo. Kay Laila, pero ang tawag ko na sa kanya kasi sasawa ko siya. Sasawa ko, kita na tayo. Weh! Papaisya. Kinikilig ako! Kinikilig ako! Love. Oo nga pala, meron kaming page sa Facebook. Ayan, i-ano Kung namin dito. Sa lahat ng gustong or curious na makita ang Bulinaw, Patar, Pangasinan. Yan na. Yan, meron kaming transient house doon. Parang kayo man din, white sand. Golden Sand data. Golden sand. Golden at sand. magandang View. view Oh. ng dagat. Yan. Gusto nyo magpahinga. Kaya nakikita nyo na siya doon. Sana ako yung mag-assist sa inyo. Diba? Oh. So, ayun. Napakasarap sa paramdam kasi napakatagal kong in-internet tong pagkakataon ko. Sobrang yan tagal, ako. no? Lagi Diba lagi ako nagsabi sa'yo? Lagi "Kuya, kaming na papostpone. vlog tayo. Pero ngayon lang natuloy. Kung kailan last day mo na dito Kailangan. sa isla. Kailangan. Oo. Yun lang. Muli, nagpapasalamat ako, kuya. Mag-iingat ka sa biyahe mo mamaya. At ayun, kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, please subscribe to my channel. Makakaasa po kayo na mag-upload pa tayo ng mga interviews ng mga kabayan natin dito sa isla. At syempre, yung buhay natin dito, patuloy nyo pa pong supportahan yung YouTube channel natin. At lagi po kayo mag-iingat. And God bless. Thank you. Ay, uy, kape ko. Yo guys, at ito na, rekta na. Meron na. Paita doon si Sen. So yun na nga. Natupad din. Tagal no? Ilang years? 4 na taon. Opo. 4 na taon na grind namin. Sila ay nag-grind dito sa may Philippines, tas naman sa abroad. So, worth it naman. Worth it pa. Hindi siya masyadong masalita sa ano. Sakang. Sa Mayain po kasi ako guys. Mayayain.